Update tayo sa panibagong big-time oil price hike. Kausapin natin si DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali ho sa Rafi, sa inyong programa at sa ating mga kababayan ho. Opo, ano po yung pinakadahilan ng magkakasunod na oil price hike? Ito sa Rafi ay onset ho ito, immediate onset effect nung kalalabas lang na panibagong US sanction against Russia, no? Ang estimate ko kasi 180 ang nakalist doon na shadow tankers. So itong mga tankers na to, ito yung na-sanction, no? Hindi makapag-deliver at ang estimate ko dyan na affected na supply na dinideliver nitong mga tankers na to would be around 1.6 million barrels of oil per day. Mm-hmm. So ito yung destination nila ay usually kay China and India, no? At meron hong products na affected din, meaning refined products, around 180,000 to 200,000 barrels per day. Mm-hmm. So itong oil na lang na 1.6, this is around 1.6 to 2% ng global supply. So immediate ho ang impact niyan. Naglabas na rin ho ng confirmation sa mga report, naglabas ang confirmation ng ang China na in-advise lahat ang mga refinery port sa China na huwag tatanggap ng mga tankers na nakasama dito sa list ng sanction ng US. So in other words, mabigat ho ang effect niyan. Ibig sabihin, kahit China, most likely India susunod yan kasi si China nga sumunod na eh. Mukhang hindi makaka-deliver ang mga tankers na to, affecting immediately yung supply nitong estimated 1.6 million barrels of oil. So in short po, later on ho, Sir Rafi, makaka-adjust naman ang market niyan, magkakaroon ho yan ng replacement, gaya ng OPEC Plus na may delay na ginawa, April 2025 ang target na ibalik yung 2.2 million barrels. But that is still speculative, ano? Hindi pa natin alam kung maibabalik yan earlier or even doon sa April. Kasi 2.2 yun, mukhang kaya niyang i-offset itong estimated na affected supply. So, yan ho ang sitwasyon. Kaya on the onset, ito ho ang nangyari sa atin. Tumaas ho ang price. Mm-hmm. Effectively, 1.6 million nawala sa merkado. Yun ang immediate effect. Ganun po yung sinasabi ninyo. Yun ho ang in the coming days, kung hindi na ho ito makakapaglayag yung mga tankers at effectively reflecting yung hindi pa kalabas ng Russian oil to the global market, definitely magkakaroon ho ng supply tension, no? Shortfall dun sa supply. In fact, yung ating first quarter last year, ang projection ay magkakaroon ng oversupply ng around 800,000 to 1 million barrels. But because of this sanction, naburahol sana yung effect ng oversupply vis-a-vis magandang price sana. Pero dahil biglang linabas itong sanction na to, parang nawala na rin yung maganda sanang outlook sa price. Opo, sa inyong projection hanggang kailan po posibleng magtaas pa yung presyo ng produktong petrolyo? May itataas pa po kaya ito in the coming weeks and months? Yan ho ang tendency until, sabi ko pa nga, makalabas yung replacement volume like yung 2.2 million barrels ng OPEC Plus. At ngayon, recently, nag-announce po si President Trump, kasama na ho yung kanilang sanction na yon, sinundan naman nila na ang US daw magbo-boost ng supply. So kung titingnan nyo, parang pinigilan nila yung Russia, pero may bumabawi naman sila na maglalabas sila ng additional supply, no? So parang pang-replace din. So OPEC Plus itong sinasabi ng US na pang-replace. So effectively parang ini-eliminate nila yung Russian oil, pero magsusupply ang US ng mas malaking volume at hoping na pati din ng OPEC Plus makasupply din. But these are speculative at this point in time, kaya
mukhang magkakaroon talaga ng speculation until na magkaroon ho ng talaga ng replacement supply. Yun nga sinasabi po niya, drill, drill, drill. Pero gaano po kaya kabilis na mangyayari ito kapag sila nagbuhos na at pinaigting yung kanilang drilling operation? Well, mabilis yung OPEC Plus. Anytime pwede ho sila mag-decide. Okay. Monthly naman ang meeting nila. So instead na April, pwedeng agahan nila. But again, Sir Rafi, hindi ho natin talaga masabi yan. Ang US would definitely take time. Hindi ho ganun kabilis. Kasi ang OPEC ho, naka-ready ho ang supply. Pinigilan lang nila. Meaning, nagkaroon lang sila ng production cut. Pero itong US, they have to come up with an additional supply. Hindi ho available yan. Kailangan ilabas po yan. At kung kakayanin pa nila maglabas beyond what they are producing to date. So yan ho ang sitwasyon natin. So ang asahan po ng mga consumer in the coming months, magiging volatile yung presyo ng gasolina dito sa atin. Maraming salamat po sa inyo, DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po.